Says. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Praise to Jesus! Purihin po natin ang Panginoon. Gayang gabi po mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat po sa Panginoon at muli po tayo nagkasama-sama sa ating pong gawain. At upang pasimulan po ang gabi ito, tara na po at ating pakinggan ang mga awiting spiritual na inihanda po ng anointing God. Pinakamataas na papuri po sa ating Hallelujah! Panginoon. Sama-sama tayo magpuri. Sama-sama nating parangalan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord God, patuloy kami magdiriwang sa kadakilaan mo, Panginoon. Magpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoong Jesus. Ikaw ay tapat sa aming buhay, aming Diyos. Hallelujah. Buong kananakan, umawi tayo sa Panginoon. Nagalakan sa puso'y maabaw, Hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. sa aming buhay, ang dulot at pag-asa. Sa pag-ibig ng
parangalay sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Glory to God, glory to Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli mo kaming dinala sa lugar na ito, Lord, upang sama-sama kami magpuri, sama-sama ka naming pasalamatan, dakilain, itaas ang pangalan mo, Panginoon. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, wala kang katulad, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, 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 Jesus. Lord, salamat sa privilege na ito, Panginoon, na nagagawa namin purihin ka, sambahin ka, freely, Panginoon, nagagawa namin pumalakpak, umawit, sumayaw, i-enjoy ang presensya mo, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, it is our privilege to worship you, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karangalan namin, Panginoon, na sambahin ka sa oras na ito. Dakilain ka, pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, hayaan mo, Panginoon, na punuin namin ang lugar na ito ng pagpupuri, Panginoong Jesus. Punuin namin ang pagsamba, pagdakila na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa lahat ng pagpapala mo. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya hindi kami magsasawang awit. Hindi kami magsasawang i-declare, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoong Jesus, sa buhay naming lahat. Hallelujah. Hallelujah. At alam po namin, Panginoon, kung ano man yung pinagdaraanan namin ngayon. Hallelujah. Lord, ito po ay sinagot mo na, tinugunan mo na, Panginoon. At kung paano mo kami iningatan at hindi pinabayaan, Panginoon. Lord, ganun din yung gagawin mo sa amin sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, hayaan mo na punuin namin ang pagpupuri, Panginoon, ng oras na ito. Sasampahin ka namin, papupurihan ka namin, Panginoon, dadakilain ka namin, itataas namin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, with boldness in our hearts, lumapit tayo sa banal na trono ng Panginoon. Ibalik natin ang lahat ng pagpupuri, parangal na karapat-dapat lamang sa Kanya. Hallelujah. Huwag na nating isipin kung ano man yung mga naiwan nating trabaho sa bahay, ano man yung mga problema natin, ano may pinagdaraanan natin. Ang mahalaga sa oras na ito, alam natin, kasama natin si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sama-sama nating sambahin, papurihan ng Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakainam, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas
Diyos Ama. Iyong likha, luluwan at diin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y Hallelujah, O Diyos na napakabuti. Diyos
Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ng lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asang kung kailan ay pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Encountering Jesus, Raising Lazarus. At sa gabi pong ito, ang ating pong kapatid na si Sister Marisa Aldaba Aguilar ang ating pong magiging preacher. Tara na po at ating pong ituon ang ating buong isip at puso sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Pagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong manalangin para humingi ng karunungan sa ating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong muli mong ipinagkaloob sa amin upang kami makapakinig ng iyong mga salita. Sapagkat Ama, sa gitna ng maraming mga bagay na napapakinggan namin sa mundong ito na nagbibigay sa amin ng sakit, ng kaguluhan, ng bagabag, ng kawalan ng pag-asa, ang iyong mga salita nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng kagalakan at karunungan na kinakailangan namin upang kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at maranasan namin yung buhay na ganap at kasiyasiya na nais mong maranasan ng bawat isang anak mo. Sa Ama, sa dalangin po namin sa araw na ito na bigyan mo po ng karunungan na magbabahagi ng iyong mga salita. At gayon din po ang lahat na makakapakinig nito upang mangyari ang iyong kalooban na ang iyong mga salita ay magdulot ng pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang series na Encountering Jesus and His Miracles. At ang ating pong pinakapaksa sa gabing ito ay Raising Lazarus from the Dead.
Mga kapatid, sa bawat himala po na ginawa ni Jesus nung siya'y nandito pa sa lupa, maraming mga aral na tayong matututunan na magiging gabay natin kung paano tayo makakapamuhay sa mundong ito na bilang mga ibinukod na sa sanlibutan ito. At sa gabing ito, atin pong pag-aaralan, pagninilayan, yung mga aral na matututunan natin dun sa ginawa ni Jesus na himala na muli niyang ibinalik ang buhay ni Lazarus. Basahin po natin ang pangyayaring ito sa 1 chapter 11 verses 1 to 44. Pakinggan po natin bigyan po natin ng full attention yung ating pakikinig ng mga salita ng Diyos na bagamat mahaba po ito ay kailangan maunawaan po natin, mapakinggan natin ng isa puso po natin ng pakikinig dahil napakahalaga po ng mensahe ng Panginoon sa pangyayaring ito sa buhay ni Lazarus. May isang tao ng tagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama mga kapatid niyang sina Maria at Martha. Si Maria nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niyo ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Rabbi, di po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras na maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya, sagot naman ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro, ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito ay tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania at maraming Hudyo ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ay iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Tumangi si Jesus. Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Martha at binulungan. Narito na ang guro at pinapatawag ka. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo,
hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan niyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Martha ng kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. Ano po ang mga aral na nais ng Panginoon na matutunan natin sa muling pagkabuhay ni Lazarus? Ang unang-una pong aral na nais ng Panginoon na matutunan natin is Jesus is never late. Kahit kailan, hindi po maging huli si Jesus. Maaring i-expect natin o ng mga taong nandoon sa pangyayaring yon na dahil sinabi sa verse 5 na mahal ni Jesus si Lazaro at ang kanyang dalawang kapatid na si Maria at Martha, normal lang po na asahan natin na nang malaman ni Jesus Christ na may sakit si Lazaro, magmamadali siya na puntahan si Lazaro para pagalingin ito. Pero hindi po ito ginawa ni Jesus Christ. Ano po ang mensahe na nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon dito? God's timing is not our timing. At yung parang delay po ni Jesus sa pagpunta kay Lazaro, ito po ay example na nagpapatunay na yung timing ng Diyos ay hindi yung timing natin. When Jesus finally announced that he would go to Lazarus, ang sabi lang po ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako ron, nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin, tayo na, puntahan natin siya. Ito po ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin lang po ni Jesus na yung nangyari kay Lazarus ay may dahilan, kaya hindi siya nagpunta agad doon nung malaman niya na may sakit si Jesus dahil mayroon gustong ipakita ang Diyos na itong pangyayari itong kay Lazaro ay gagamitin niya para yung mapatunayan para lalong lumago sa pananampalataya yung mga alagad. Even tayo po mga Kristiyano, nakakaranas po tayo ng concerns, ng pagtatanong, ng pagdududa, doon sa timing ng Panginoon, yung kung paano kumikilos, kung kailan kumikilos ang Panginoon kapag tayo ay umihiling sa Kanya o lumalapit sa Kanya sa panalangin. Yung mga pagkakataon na parang ang tagal-tagal umaksyon ng Lord, si Lord, parang ang tagal-tagal kumilos ang Diyos sa panalangin natin. So, kahit na tayo mga Kristiyano na, we get anxious, nababalisa pa rin tayo. We get afraid, natatakot tayo, and we start questioning God. Nagsisimula tayo magtanong, bakit Lord? Bakit pinapahintulot mo pang mangyari ito sa akin bago ka kumilos, bago mo ako tulungan? So, when we think that God is slow to answer, kung dumating po sa punto na parang nagdududa tayo, nagtatanong tayo, baka parang ang bagal ng Diyos na sumagot sa ating panalangin. Ito lang po ang tatandaan natin.
God is sovereign. Ang ating pong Diyos makapangyarihan, ang ating Diyos ay dakila, ating Diyos ay wala pong makakapaghigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. At alam din niya po ang lahat. God is omniscient. Ang Diyos lang ang nakakalam exactly what we need and when we need it. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin at alam din niya kung kailan natin to kailangan. So, sa ating mga buhay ngayon, we must always keep in mind na wala pong sitwasyon na hindi kakaya ng kapangyarihan ng Diyos. God can turn any condition around for the good of His people. Kaya ng Diyos maayusin kahit na yung pinakasinasabi pang wala ng kapag-asang sitwasyon para sa ikabubuti ng lahat ng nananalig sa Kanya. We just have to believe in Him and know na maniwala na wala pong moment na masasabing huli na para kay Jesus, na huli na para lumapit pa kay Jesus. Because ang lahat ay posible sa lahat ng nananalig kay Jesus. Ang nakalulungkot na katotohanan nga lang po sa mundong ito, maraming mga tao kasama ng ilang Kristiyano, we often struggle with patience. Wala tayong patience na maghintay doon sa timing ng Diyos. We live in a world where people want immediate results, making it hard to wait for God's perfect timing. Ang tao, lalo na yung mga wala sa Panginoon and even yung mga nasa Panginoon, parang hindi tayo makapaghintay doon sa timing ng Diyos. Ang gusto natin immediate na pag umiling tayo sa Panginoon, andyan agad yung sagot ng Panginoon. Wala tayong patience na intayin kung kailan ibibigay ng Diyos kung ano yung hinihiling natin. Tandaan po natin, we have been set apart from this world. Tayo po ay ibinukod na mula sa sanlibutan ito. So yung ugali ng sanlibutan, yung behavior, yung mindset ng sanlibutan, hindi na po dapat maging mindset natin. Hindi na po natin dapat maging behavior. Ang sabi po, huwag na po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Yan po ay pag-aaral natin sa ating Sunday fellowship. So as Christians, we are encouraged to embrace patience as a divine quality that shapes our faith. Kung ang sanlibutan po ay walang patience, dapat bilang mga Kristiyano na ibinukod na mula sa sanlibutan ito, dapat po yung patience ay taglayin natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga alagad ni Kristo. When we choose to wait, we acknowledge that God's plan is far greater than our understanding. Pag pinili po natin na maghintay sa perfect timing ng Diyos, kinikilala po natin na yung plano ng Diyos sa ating mga buhay, kahit hindi man natin maunawaan, kinikilala natin na ito ay higit na mas makabubuti para sa atin. God often asks us to be still. As sabi po sa Psalm 46 verse 10a, He says, "Be still and know that I am God." Ang gusto po ng Diyos, even sa mga sitwasyon na parang in a difficult situation, God wants us to be still, to remain still. Pumanatag po tayo and let Him do His work behind the scene. Kahit hindi natin nakikita, manalig po tayo na ang Diyos ay kumikilos para ayusin yung mga dapat ayusin sa buhay natin, yung mga gulo na nasa buhay natin, yung mga paghihirap. Manalig po tayo na ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti. And even in the worst situation, kayang ayusin ng Diyos yung mga sitwasyon na akala natin ay hopeless na para sa ating ikabubuti. Every challenge we face in waiting teaches us endurance, resilience, and deeper faith. Brothers and sisters in Christ, we can find comfort in the assurance that God's timing is perfect. Jesus is never late.
Hindi po magiging huli si Jesus. Hindi lang natin nauunawaan yung timing ni Jesus kaya natin iniisip na late si Jesus. Kasi yung timing natin hindi tumutugma sa timing ng Diyos. But sa pag-aaral po natin sa araw na ito, isang lesson, importanteng lesson na gusto ng Diyos na matutunan natin is Jesus is never late. We need to always bear in mind na ang timing ng Diyos is always perfect. Kailangan tayong magkaroon ng patience na hintayin kung ano yung timing ng Diyos. And trust, kaya kailangan tayong matuloy na magtiwala sa Diyos, patuloy na manalig sa Kanya para po mapagtagumpayan natin yung lahat ng mga bagyo na darating sa ating mga buhay. Sapagkat kung magtitiwala po tayo na yung timing ng Diyos ang perfect, yung timing ng Diyos ang makabubuti sa atin, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo manghihina dahil alam natin darating kung ano yung timing ng Diyos, yun ang mangyayari sa ating buhay at yun ang yun ang mas makabubuting mangyari sa ating mga buhay. Kaugnay po dito sa unang lesson na ating matututunan sa muling pagbabalik ng buhay ni Lazaro, ni Jesus Christ, God's delays are not denials. Yung delay po, yung hindi agad pagkilos ng Diyos, ay hindi po ibig sabihin na ang sagot niya ay no. Hindi po agad, nabasa natin kanina na nung malaman ni Jesus Christ na may sakit si Lazaro, hindi po siya agad pumunta kay Lazaro. Naghihintay pa po siya ng 2 araw. So, the delay must have been painful and confusing for Martha and Maria na maaaring nasaktan at naguluhan si Martha at Maria nung hindi agad pumunta si Jesus Christ. Maaaring naramdaman nila na parang walang pakialam si Jesus at pinabayaan sila ni Jesus kung kailan kailangan nila ito. The way we sometimes feel pagka yung prayers natin ay parang hindi pa sinasagot ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin ang isang aral na gusto ng Diyos na matutunan natin dito. Merong plano ang Diyos, kaya kung minsan yung panalangin po natin ay hindi niya agad sinasagot. May plano ang Diyos na para yung kanyang kaluwalhatian ay mahayag. Kaya may mga pagkakataon na yung hinihiling natin ay hindi agad niya ipinagkakaloob sa atin. At sa pamamagitan ng himala, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Tinuturo po sa atin sa pangyayaring ito sa muling pagbabalik sa buhay ni Lazarus ni Jesus na kung dumarating yung pagkakataon na parang ang Diyos ay tahimik, o parang mabagal siya sa pagkilos, hindi ibig sabihin nun na hindi siya tapat sa kanyang pangako, na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Hindi ibig sabihin nun na nakalimutan na tayo ng Diyos o iniwan niya tayo. Delays are opportunities for God to set a stage for something greater than we can imagine. Yung hindi agad pagtugod ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating hinihiling, ay pagkakataon para ipakita ng Diyos yung mas dakilang bagay, mas kahangahangang bagay na nais niyang mahayag para lubos na makita yung kanyang kaluwalhatian. So, tayo po kasing mga tao, maraming tao sa mundong ito, kasama na tayong mga Kristiyano, mahilig tayo sa instant noodle, instant coffee. Yan po ang hilig ng tao. Gusto ng tao madalian. Pag may ginusto, pag may hiniling, kailangan ora-orada tanggapin ang result. Ganyan po ang maraming tao. Kaya madalas po na-frustrate tayo. Kasi may mga pagkakataon, madalas nangyayari yung pagkakataon na hindi agad
hindi agad tumutugon ng Diyos dun sa ating hinihiling. Hindi agad natin natatanggap yung kasagutan niya sa ating mga panalangin. So, nafa-frustrate tayo. Kapag nangyari yon, tandaan po natin, ang Diyos nakikita niya yung bigger picture. Nakikita niya yung yung kabuuan ng isang pangyayari o isang kaganapan. Tayo nakikita lang natin yung immediate, yung yung malapit. Pero ang Diyos nakikita niya yung future, alam niya yung bigger picture. Alam niya kung ano yung best para sa atin, kung pinakamabuti para sa atin, at alam niya kung kailan tayo handa para tumanggap ng mga pagpapala. A delay does not mean denial. Pag may time na hindi agad natin sinagot, hindi agad tayo sinagot ng Panginoon, hindi ibig sabihin ang sagot niya ay no. Pwedeng ibig sabihin nito, wait, maghintay lang tayo for the right moment. Sa tamang panahon, at yung tamang panahon ay nasa kamay ng Panginoon. Ang sabi po sa Habakuk 2 verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinakita ko sa inyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maantala ito. If we trust in God's timing, magkakaroon po tayo ng kapayapaan at hindi tayo mababalisa. Pero kapag hindi po tayo nagtiwala sa timing ng Panginoon, ito po ay magdudulot ng kaguluhan, ng kawalan ng kapayapaan, ng kabalisahan. Tandaan po natin, yung delays, yung hindi agad pagtugon ng Diyos sa ating panalangin, ito ay maaaring mayroon siyang plano na mas maganda para maipahayag yung kaniyang kaluwalhatian. Ang sa atin po, we need to wait for God's timing because yung right time sa lahat ng bagay sa ating buhay, sa ating career, sa ating trabaho, sa ating relationship, sa ating kapwa, ang lahat, yung right moment is in God's capable hands. Yung timing po natin may not align doon sa timing ng Diyos. Madalas yung timing natin may not align ay hindi tutugma doon sa timing ng Diyos. Kasi nga po sabi ko nga po kanina, tayo po kasi gusto natin instant. Pag may hiniling tayo, gusto natin agad-agad sagutin ng Diyos. Hindi po natin pwedeng diktahan ang Diyos. Unang-una, hindi natin alam yung bigger picture. Yung karunungan natin, hindi po makaka-measure sa karunungan ng Diyos. Ang ating isipan ay hindi isipan ng Diyos. So, yung timing natin, akala natin, oras na dapat na ibigay ng Panginoon, madalas ay hindi po iyon ang tama. Hindi iyon ang dapat. Ang kailangan po, magtiwala tayo na yung timing ng Diyos ang perfect and we trust, magtiwala po tayo na yung kanyang delay is part of His grand design, yung kanyang mas magandang plano para sa atin. Hindi po ito denial. Sapagkat madalas yung pong delay ng Diyos sa pagsagot sa ating panalangin o kahilingan is divine preparation. Paghahanda niya sa mas magandang plano niya para sa atin. Yung unanswered prayer is not a permanent no, but a period of preparation, paghahanda, a period of protection, pag-iingat sa atin, or a sign of God's perfect timing for a greater purpose involving trust, growth, and faith in His plan. So dapat po unawain natin na yung delay ng Diyos sa pagtugon sa ating mga kahilingan, madalas ito ay dahil inihahanda niya tayo sa mas magandang plano niya, para doon sa mas magandang plano niya sa atin. Madalas din ito ay dahil kailangang iniingatan niya tayo para hindi mangyari sa atin yung mga bagay na mangyayari pag binigay niya agad sa atin yung ating hinihiling. At yun nga po, yun po ay yung delay ng Diyos ay madalas din ay ito ay
pagpapatunay na yung timing ng Diyos ay hindi tumutugma sa ating timing. So ang kailangan po na mayroon tayo bilang mga Kristiyano, ang kailangan lagi tayong nagtitiwala at nananalig dun sa plano ng Diyos, dun sa na ang Diyos ay mas may magandang plano sa atin, kaya kung minsan hindi niya ipinagkakaloob yung kahilingan natin. Ano po yung pwedeng dahilan kung bakit hindi agad binibigay ng Diyos? Paano yung paghahanda na sinasabi natin? God may be shaping our character, hinuhubog po yung ating karakter. God may be strengthening our faith, pinapatibay yung ating pananampalataya, or deepening our dependence on Him, para pinalalalim po yung ating pag-rely sa Kanya. Sa Kanya tayo umasa. Para kapag ibinuhos na niya yung Kanyang pagpapala sa atin, tayo po ay handa na. At kaya nating gamitin yung mga pagpapala na ito hindi para sa ating pangsariling kapakanan or sa ating pong pagiging selfish purpose, kundi para gamitin tong mga pagpapalang ito para tayo man ay maging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. Ang nais po ng Diyos, ang mga pagpapala na ibubuhos niya sa atin ay gagamitin natin sa paraan na magiging daan para ang ibang tao ay mapagpala din gaya ng pagpapala na tinatanggap natin. Delays are opportunities for God to build our character and to prepare for blessings that are truly meant for us. Minsan po kasi may mga tao, may mga Kristiyano na kapag nakatanggap ng blessings ay hindi pa panahon, nagiging daan ito para na siya naging mayabang, o kaya nagiging daan ito para siya ay malayo sa Panginoon dahil napofocus na siya dun sa blessings, nawawala na ang focus niya kay Jesus. So ang gusto po ng Panginoon, i-develop muna sa atin yung Christ-like character. Para pag dumating yung pagpapala niya sa atin, ito po ay maging handa na tayo sa pagtanggap ng pagpapala at tayo po ay maging matalino na, ay maging wise na sa paggamit ng pagpapalang ito para sa ikabubuti, hindi lamang ng ating sarili, ngunit kundi pati na rin po ng ating kapwa. Sapagkat po ang pagpapala na binubuhos sa atin ng Panginoon ay paraan niya para sa pamamagitan po natin ay mapagpala din ang ibang tao. Ano pa po ang isa pang lesson na matututunan natin sa himalang ito? Have faith in the midst of hopelessness. Manalig sa kabila ng kawalan ng pag-asa. By the time that Jesus arrived po doon sa kina Lazaro, si Lazarus po ay 4 na araw ng patay. At ang paniwala ng lahat ng tao doon, huli na ang lahat. Ang sabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi mamamatay ang kapatid ko. Makikita po natin dito yung disappointment ni Martha, at understandable naman po. Yet, pinaalala sa kanya ni Jesus na kung mananalig ka sa akin at magtitiwala ka sa akin, may mga, even kahit yung hopeless na yung situation ay meron pa rin pag-asa. Ano po ang gusto ni Jesus Christ na ituro sa atin dito? Pinapaalala po ni Jesus Christ sa ating lahat kung paano niya pinaalala kay Martha na kailangan lagi po tayong nananangan doon sa ating, lagi po tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Kahit nasa mga sitwasyon na parang hopeless ng lahat, parang wala ng pag-asa para maiayos pa ang lahat. Ang nais ng Diyos, wag tayong bibitiw sa ating pananampalataya kahit na sa tingin natin ay wala ng pag-asa. Sapagkat ang lahat ng nananalig sa Panginoon, kahit wala ng pag-asa, ang lahat ay posible pa rin. In our own life, sa mga buhay po natin, meron po tayong mga pagkakataon na we face broken relationship. Mga nasisira yung relasyon natin sa ating kapwa, maging sa ating pamilya, financial struggles, problema sa pera, or health challenges, mga karamdaman. Kahit po tayo mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga yan. At may mga pagkakataon na kahit Kristiyano na tayo, nakakaramdam tayo ng pakiramdam na parang wala ng solusyon.
Sa gabi pong ito, sa storya ni Lazaro, nais ng Diyos na paalala sa atin, walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Walang hindi kayang abutin ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nananalig sa Kanya. The story of Lazarus proves that nothing is beyond God's power. So ano po yung ibig sabihin ng faith in helplessness or faith in the midst of hopelessness? It means we trust God when we feel powerless, we recognize our limitations, and we rely on Him alone rather than our own strength. And how do we do that? Through prayer, through the Word of God, and through acknowledging that God is present in ours, even in our sufferings, to provide us strength and guidance. Yung pagkakaroon ng pananampalataya sa kabila ng kawalan ng pag-asa, ang ibig pong sabihin nito na magnalig ka na ang kapangyarihan ng Diyos kaya pa rin iayos ang lahat. Kung tayo ay walang kapangyarihan dahil wala naman po tayo talagang kakayahan hiwalay sa Diyos. Kung tayo ay walang kakayahan, dahil nananalig tayo sa Diyos, dahil nananalig tayo kay Jesus, kayang maayos kahit na yung hopeless situations. Kayang mabago yung mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa. Ang mahalaga, kilalanin natin yung kawalan natin ng kakayahan. At wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang panghahawakan, kundi yung lakas na manggagaling sa Panginoon. At sa patuloy na pananalangin, patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagkilala na ang Diyos ay lagi nating kasama, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na tayo nasa difficult situation, sa mga sa karamdaman, sa sakit, sa paghihirap. Lagi nating tatandaan, kasama natin ng Diyos at Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at ng guidance para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating pinagdadaanan at maging magkaroon tayo ng kapangyarihan na paglabanan ang pakiramdam na kawalan ng pag-asa. In our spiritual journey, we often face moments where we feel defeated. Parang wala nang kapag-asa. Ito po ang mga panahon na mas lalo nating kailangang lumapit sa Diyos. Sa halip na lumayo tayo sa Diyos at parang magtampo sa Diyos na para tayo ay pinabayaan na niya, yung mga pagkakataon po na parang walang-wala na talaga tayo kundi ang Diyos. Ito po ang panahon na mas dapat tayong lumapit sa Diyos. We saw the compassion of Jesus. Nakita natin yung pagmamalasakit ni Jesus Christ doon sa mga taong nagdagdalamhati. Nakita natin, nabasa natin kung paano tumangi si Jesus. Nakita niya yung paghihirap ng pamilya ni Lazarus, ng mga kaibigan ni Lazarus, at tumangi si Jesus Christ. Jesus saw the punishment of death and He grieved over it. Yung compassion ni Jesus para dun sa mga nagdadalamhati dahil sa kamatayan ni Lazarus, yun din po ang compassion na meron si Jesus para sa ating lahat. Alam na alam ni Jesus ang nararamdaman natin. Alam na alam niya yung pinagdaraanan natin. We can always come to Jesus for strength, for comfort. We can go to Him with our sorrow and frustrations. Lahat-lahat ng nararamdaman natin, sabihin natin sa Kanya. And Jesus will be there to give us comfort and strength. Just as He gave comfort and strength doon sa mga nagdadalamhati ng dahil sa kamatayan ni Lazaro. Jesus promises to be our source of power and resilience. We can lean on Jesus when we feel weak and helpless. Pwede tayong lumapit kay Jesus, pwede nating asahan si Jesus pag tayo hinang-hina at wala ng pag-asa. Ang sabi sa 2 Corinto chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot.
Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. God, in the person of Jesus, is our refuge, our solid rock, whom we can stand on when the storms of life threaten to sweep us off our feet. Pag hindi na po natin kaya lahat ng yung mga bagyo na dumarating sa ating buhay, na tayo po ay sa tingin natin mabubuwal na tayo, wala na tayong iba pang aasahan, andyan po si Jesus. Ang sabi po sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Ibinigay po ng ating Ama sa Langit si Jesus Christ para ating maging lakas at kanlungan at handang saklolo sa oras na kailangan natin siya. So by having faith that God will provide us strength and comfort through Jesus Christ, we can rise above our feelings of hopelessness and embrace a renewed spirit. Kung tayo po ay mananalig na sa oras ng ating kahinaan, makakakuha tayo ng kalakasan at kaginhawaan kay Jesus. Mapagtatagumpayan po natin yung pakiramdam na wala ng pag-asa, wala na tayong magagawa pa. At magkakaroon tayo ng renewed spirit, magkakaroon tayo ng malalakas po tayo at magkakaroon tayo ng panibagong lakas at sigla na harapin yung mga pagsubok, yung mga dagok ng buhay. Yung mga pangyayari sa ating buhay na nagiging dahilan ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat pong yan ay mapagtatagumpayan natin sa lakas na nanggagaling kay Kristo. Ano po ang isang napakagandang aral na matututunan natin sa himalang ito? God's power brings new life. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Yung muling pagkabuhay po ni Lazarus, yung muling pagbabalik ng buhay ni Lazarus na ginawa ni Jesus, ito po ay nagpapaalala sa atin na God can bring life where there is death and hope where there is despair. Nung tayo po ay patay spiritually, tayo po ay nagkaroon ng buhay. Binalik ng Diyos yung buhay sa atin mula sa ating spiritual death sa pamamagitan ni Jesus. At sa mga pagkakataon na kahit tayo mga Kristiyano na, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa, when we feel spiritually dry, emotionally drained, hopeless, or without purpose, dahil po sa mga challenges, sa trials, sa difficulties na kinakaharap natin, tandaan po natin, yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Lazarus, yun din po ang kapangyarihan na pwedeng mag-renew sa atin kapag tayo po ay nanghihina na sa ating buhay pananampalataya. Kung paano tayo binuhay ng Diyos nung tayo tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kung paano tayo hinango ni Jesus ng Panginoon mula sa kamatayang spiritual. Tandaan po, yung story po ni Lazarus pinapakita sa atin na sa pamamagitan po ni Jesus Christ, kahit na gaano pa parang walang ng buhay, wala nang kabuluhan yung buhay natin dahil nga parang patong-patong na yung mga paghihirap, patong-patong na yung mga difficulties natin, si Jesus Christ lang po ang magbibigay sa atin ng panibagong buhay kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung tayo naman po ay Kristiyano na at nakakaranas pa rin tayo ng mga pagkakataon na, sabi ko nga kanina, we are spiritually dry and emotionally drained and hopeless dahil sa mga pagsubok. Si Jesus Christ pa rin po ang magbibigay sa atin ng mas panibagong buhay na yung panibagong kalakasan, yung renewed life. We will restore us and give us new beginnings. Sabi ni Jesus Christ kay Lazarus, hindi sinabi ni Jesus Christ na bibigyan kita ng buhay,
Kung ang sabi ni Jesus Christ, ako ang buhay. I am the resurrection. So, nung itinanong po ni Jesus Christ si Martha kung siya ay nananalig na siya ang buhay, siya nagbibigay buhay, ang sagot ni Martha, yes, Lord. Ganon din po ang gusto ng Diyos na response natin. Na we are asked kung nananalig ba tayo sa Kanya, na yung buhay ay galing sa Kanya, at siya lamang ang buhay, ang gusto ng Panginoon na sagot natin lagi ay, yes, Lord. That is the response that Jesus wants to hear from everyone when He asks us to believe in Him. So lahat po ng mananalig kay Jesus Christ may kakaroon ng panibagong buhay. At yung nagkaroon naman ng tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at dumarating yung time na naging spiritually dry, Jesus will always be there to restore us to a more vital Christian life para tayo po ay maging mas lalong maging alive sa ating buhay Kristiyano. So, pinakita po dun sa story ni Lazaro kung paano tinawag ni Jesus Christ si Lazaro by his name when he raised him from the dead. At nang marinig ni Lazarus yung boses ni Jesus Christ, he responded and rose from the dead. Ang sabi sa 1:11:44, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. In the same way, when Jesus called, dun tayo po ay tinawag ni Jesus Christ para mabago ang buhay natin. He called us by our name. And when we believe Jesus and come to Him and accept Him as Lord and Savior, doon po nagsimula yung eternal life natin. From then on, hindi na po tayo nalayo pa sa pag-ibig ng Diyos at yung pangako niya na buhay na ganap at kasiyasiya. Yun pong muling pagbabalik ng buhay ni Lazarus na ginawa ni Jesus, ito po ay was a remarkable demonstration of the power of Jesus. Pinakita po dito yung kapangyarihan ng buhay na walang hanggan over physical death. Kung paano po si Lazaro ay bumangon mula sa kanyang libingan nung tinawag siya ni Jesus, ganon din po ang ginawa sa atin ni Jesus Christ nung tawagin niya ang bawat isa sa atin mula sa libingan. Yung ating dahil dati po kahit buhay tayo po ay spiritually dead. So, parang ganon din po kung paano tinawag ni Jesus Christ si Lazarus from the grave, Jesus called us also from the grave dahil tayo po ay spiritually dead before we had a personal relationship with Jesus. And when we answered Jesus and accepted Him as Lord and Savior, doon na po nagsimula yung buhay na walang hanggan natin. So, as Jesus called Lazarus from the grave by His name, Jesus was called each one of us by our name, at nung tanggapin natin siya, tumugon po tayo, nagkaroon tayo ng bagong buhay. So, ano po ang sagot, ang lesson na tututunan natin sa muling pagkabuhay ni Lazaro? The support of the community is important. Doon po sa nabasa natin kanina, ang sabi po sa 1:11:44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. So makikita po natin dito, nung binuhay ni Jesus Christ si Lazarus, nakabalot pa siya doon sa telang panlibing. Yung kanyang mga kamay at paa nakabalot pa doon sa telang panlibing. Pati yung kanyang muka. So ibig sabihin po, kahit binuhay na ni Jesus Christ si Lazaro, kung hindi matatanggal yung telang panlibing sa kanyang kamay at paa at sa kanyang muka, hindi po rin siya hindi niya mararanasan yung
di siya makakakilos at parang hindi pa rin siya buhay. So kaya po inutos ni Jesus sa mga taong nandun, nakalagan siya. Natanggalin po yung balot na panlibing para siya ay makalakad. So ano po ang sinisimbolo nito? Pinapakita po dito na ni Jesus Christ na kailangan ng isang mananampalataya, ang isang community para tulungan siya na maging tunay na malaya kung paano siya ay pinalaya ni Jesus Christ. This powerful verse tells us na pinapaalala po sa atin na God performs miracle, but He uses He uses fellow believers to help a new believer walk in freedom. Ginagamit ng Diyos ang mga mananampalataya para tulungan ang isang bagong mananampalataya para makalakad ng isang malaya kung paano siya pinalaya na ni Jesus Christ. So, sa ating pong paglalakbay bilang mga mananampalataya, kailangan natin na tayo ay mabilang sa isang community na tutulong sa atin para tayo ay makapumuhay bilang mga malaya na pinalaya na ni Jesus Christ. In our journeys of healing, recovery, and restoration, we need fellow believers to encourage, guide, and support us. Sa ating buhay pananampalataya, sa ating paglalakbay bilang mananampalataya, kailangan po natin ang kapwa mananampalataya para tayo ay palakasin, para tayo ay tulungan, i-guide, para tayo ay suportahan. Maging ito ay kaibigan nating mga believers, mga mentors, pamilya natin, napakahalaga po na we belong to a community who will help us in moving forward after after po dun sa buhay natin, pinagdaanan nating buhay na nung tayo po ay wala pa sa Panginoon. Kailangan natin ang suporta ng community para po tayo ay makapumuhay bilang tunay na mga malaya na pinalaya na ni Jesus Christ. Dahil kung patuloy pa po tayong parang nakabalot dun sa telang panlibing, kagaya ni Lazaro, hindi po tayo makakalakad bilang mga malaya na pinalaya na ni Jesus Christ. Tayo po ay pinalaya na ni Jesus sa kasalanan, yung parang telang panlibing na bumalot sa atin, pinalaya na tayo ni Jesus Christ sa kasalanan. At yung community natin, yung fellow believers natin, ang tutulong sa atin, ang mag-encourage sa atin, ang mag-guide sa atin para hindi tayo bumalik dun sa buhay natin na punong-puno ng pagkakasala. Sa halip, tayo ay tutulungan para tayo ay lumakad dun sa daan patungo dun sa kabanalan at katuwiran na nais ng Diyos na atin pong tahakin. At kaya po napakahalaga ng suporta ng isang community na tutulong sa bawat isang mananampalataya, lalo na po sa isang bagong mananampalataya. Community is very important in our lives as Christians. Tinuturo po ng Biblia na hindi po intensyon ng Diyos na tayo ay we walk this journey alone. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maglakbay sa mundong ito bilang mananampalataya na nag-iisa. We have to find strength. Kailangan natin yung strength, yung support, yung pag-ibig na makukuha natin sa kapwa mananampalataya. Pamilya man yan, kaibigan man yan, fellow church members, kailangan natin, we have to be part of a community na tutulong sa atin to grow spiritually and emotionally. Yung salita po ng Diyos, sa salita ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan, and I-encourage po ang community of believers na magmahalan, to love each other, to teach each other, magturuan, to learn from each other, matuto sa isa't isa, to lift each other up, patuloy magpalakasan, patuloy na tumulong para patuloy lumago sa pananampalataya,
and share our lives with one another. I-share po natin yung ating mga karanasan para patuloy na lumakas ang bawat isa sa bawat ating sa pagtutulungan po natin, sa pagbibigay natin ng kalakasan. Ano pa po ang lesson na matututunan natin sa raising of Lazarus? Our sickness is not the end of our life. Sinabi po ni Jesus Christ sa verse 4, mababasa po natin na sa verse 4 na ito po ang sinabi ni Jesus Christ. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Sinabi po ito ni Jesus Christ nung marinig niya yung balita na may sakit si Lazaro. So ang sabi niya, hindi magiging dahilan ng kamatayan ni Lazaro ang sakit. So halip, yung karamdaman ni Lazaro ay gagamitin ng Diyos para mahayag ang kanyang kadakilaan. Maaaring may mga kapatid tayo ngayon dito na may sakit, na may mabigat na karamdaman. Ang gusto po ng Diyos na ipaalala sa atin sa story ni Lazarus, hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi niya tayo pinababayaan. Through the story of Lazarus, God wants us to know that He is with us. And our sickness doesn't mean that it is the end of the road. Sa iyo kapatid na may sakit ngayon, maaaring ang message sa iyo ng Panginoon, hindi kita iiwan. Kasama mo ako sa karamdaman na yan. At ang karamdaman na yan ay hindi katapusan ng lahat. Maaring nagtatagal yung karamdaman mo na yan, pero may dahilan. Na sa pamamagitan ng kondisyon mo na yan, ay mapaparangalan ng Diyos. Mahahayag ang kanyang kadakilaan. Ito po ang nangyari sa buhay ni Lazarus. Na sinabi ni Jesus doon sa mga nagsabi sa kanya na may sakit si Lazaro na hindi ito magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa halip, sinabi niya na ito ay magiging dahilan para maparangalan ang Diyos. Tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa karamdaman. At tunay po na yung karamdaman is a very difficult experience. Naranasan ko po ito nung ako po ay may diagnose na magkaroon ng glaucoma noong 2009. Tunay po na napakahirap na yung karamdaman mo na ikaw ay tumawag sa Diyos pero hindi nagkaroon ng lunas. 2009, na-diagnose po ako may glaucoma. 2010, sa kabila ng patuloy kong panalangin sa Diyos na gumaling ako, hindi po ako gumaling. 2011, hanggang yung latter part of 2011, doon ko lang po nalaman yung kasagutan ng Diyos na pinagaling na niya ako sa aking karamdaman. Tunay po na habang hindi po natin narinig na kung ikaw ay may sakit, lalo na mabigat ang iyong karamdaman, napakahirap na karanasan na nagkakaroon ka pa rin ng pagtatanong sa Panginoon na bakit ito hanggang dito na lang po ba Lord? Ito na ba yung dahilan para matapos ang buhay ko? Kung paano ang pagtatanong ko noon sa Panginoon, Lord, mabubulag na ba ako? Pag nabulag po ako, Lord, parang ano pa ba bang magiging silbi ko sa mundong ito? Paano ako makapag-preach? Paano ako makapagtatrabaho? Kapatid, sa gabing pong itong paalala sa atin ng Diyos, kung ano man yung karamdaman mo, kung sa tingin mo parang ito na ba ang end ng lahat? Dito na ba magtatapos ang lahat? Wala na bang pag-asa? We should always remember, God wants you to remember, kasama Kanya, kasama mo siya. Alam niya yung struggle mo sa iyong sakit, sa iyong karamdaman. And today, He want to assure you, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. And He is here to comfort you in your weakness sa panahon na parang gusto mo nang give up, gusto mo nang magtampo sa Diyos. Tandaan mo, kasama mo ang Diyos. He will bring healing to your body. He will heal you
Hindi lang yung karamdaman mo, kundi yung puso mo, yung isipan mo. We just have to lean on Him and be reminded na yung kanyang pag-ibig, His unfailing love will carry you through the toughest moments of your illness. Gaano man kasakit yung nararamdaman mo, gaano man kabigat yung karamdaman mo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos at kasama mo siya, hindi ka niya pababayaan. May dahilan ng Diyos kung bakit maaring hindi ka pa pinagagaling ngayon, pero darating ang time, He will heal you. God sees your pain and He is walking alongside you. Sa Kanya ka, you just lean on Him and He will provide you the strength and support when we need it most. Tandaan po natin lagi, Jesus is our healer. Ang sabi po sa Isaiah 53 verse 5b, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kahit hindi ka pa man gumagaling sa sakit mo ngayon, sa karamdaman mo ngayon, it does not change the fact that Jesus is our healer. At mayroong dahilan kung bakit nadidelay kung paggaling ng sakit mo. The most important thing is do not lose hope. Keep your faith and keep trusting that in His perfect timing, God will give you the healing that you desire. May mga pagkakataon din naman mga kapatid na our sickness or the sickness of our loved ones may lead to death. Totoo po na it is painful to face the reality of death. Our own death are those we cherish. Masakit pong isipin na yung karamdaman natin ngayon, kung ito man ay terminal, ito ay mabigat, ito ay eventually ay magiging dahilan ng ating kamatayan. O yung sakit ng ating mga minamahal na inihiling natin sa Panginoon na gumaling ay dumating din sa point na ito ay maging dahilan ng kanilang paglisan sa mundong ito. But even if that happens, tandaan po natin, nandyan pa rin ang Word of God, nandyan pa rin ang Diyos, nandyan pa rin ang ating Panginoon para magbigay ng comfort and hope in our times of grief and sadness. Napakinggan na po natin to sa ating pong church dahil ito pong nakasulat sa banal na kasulatan, death is not the end. Yung kamatayan po, hindi po ito yung katapusan ng lahat. Maaaring ito yung katapusan ng earthly life natin, ng physical life natin. Pero hindi po ito ang katapusan ng lahat because it is only the beginning of a new and eternal life with our Creator. God promises us na we will be reunited with our loved ones who believe in Him. At ito po ay dapat magbigay sa atin ng kapayapaan amidst doon sa sakit na nararamdaman natin. In our journey through grief, kung mangyari man po na yung ating sakit ay mag-lead to death o yung sakit ng mga minamahal natin, let us be reminded. Ang sabi po sa 1:11:25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba na sinabi ko? Kapatid, ang dapat na sagot natin kay Jesus, opo, Panginoon. At sa gabing ito, sa pag-aaral natin sa muling pagkabuhay ni Lazarus, pinaalala sa atin ng Panginoon, yung karamdaman po natin, pwedeng hindi po yan humantong sa kamatayan. Pero pwede rin po na yung karamdaman ay humantong sa kamatayan. Kung oras na po para tuparin sa atin ng Diyos yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi po tayo maaaring manatili sa mundong ito panghabang buhay. Dahil kung mananatili po tayo sa mundong ito,
hindi po natin ma-enjoy yung buhay na walang hanggan. Kaya po kailangan dumating sa punto na kapag tayo nagkasakit o sa kahit saan anumang paraan, matatapos po ang buhay natin dito sa lupa. Pero dito po sa story po ni Lazaro, paalala po sa atin ng Panginoon, kung dumating man sa punto na yung karamdaman natin ay mag-lead to physical death, hindi po ito mag-ibig sabihin na katapusan na ng lahat, katapusan na ng buhay, sapagkat ito po ang simula lamang ng panibagong buhay. Panibagong buhay kung saan, ang sabi sa Pahayag 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So muli, isang napakahalagang aral na natutunan natin sa buhay ni Lazaro, sa muling pagkabuhay ni Lazaro. Yung karamdaman natin, kung sino man may karamdaman sa atin dito, maaaring ito ay pagagalingin ng Panginoon. Kaya lang hindi pa tamang panahon. O maaaring din naman yung karamdaman natin ay panahon na. Dumating humantong sa panahon na tayo po ay tatawagin ng Panginoon. Alinman sa dalawa, ilagi po natin isa-isip, hindi magtatapos ito. Hindi ibig sabihin ito po ang katapusan ng lahat. If our sickness is healed by God, that means na yung buhay po natin ay patuloy pa rin. Yung buhay dito sa lupa ay magpapatuloy pa rin. Subalit kung yung karamdaman natin will lead to physical death, ang ibig sabihin lamang po nito, doon magsisimula na yung ating mas magandang buhay, yung buhay na walang hanggan. At sa panghuli po, ano po ang isa pang aral na nais po ng Diyos na matutunan natin sa muling pagkabuhay ni Lazarus is our story can inspire others. Nung muli pong binuhay si Lazarus, hindi lang po buhay ni Lazarus ang nabago dito. Dahil sigurado po dahil sa nangyari kay Lazarus, nung muli siyang nabuhay, sigurado pong mas nagkaroon ng mas kabuluhan ng buhay ni Lazarus. At hindi lang po yung buhay ni Lazarus ang nabago nung nakita yung dahil sa nangyaring himala, kundi yung mga tao na nakakita ng himala na ginawa ng Panginoon. Marami pong buhay ang nagkaroon na naapektuhan ng milagrong ginawa ng Panginoon, ng himala na ginawa ng Diyos. Ang sabi po sa scripture, marami po ang naniwala kay Jesus dahil sa nakita nila na muling pagkabuhay ni Lazarus. Ganon din po mga kapatid, ang bawat isa sa atin, each one of us has a story to tell. Lahat po tayo may mga pinanggalingang buhay. Buhay na punong-puno ng pagkakasala, buhay na walang kabuluhan, buhay na lulong sa kung ano-anong bagay sa mundong to, lasing sa kung ano-anong bagay sa mundong ito. Lahat po tayo namuhay na puno na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na bago ang ating buhay. Yung personal experiences natin, yung personal encounter natin with Jesus, ito po ang humubog kung ano tayo ngayon. Ito naging dahilan kung ba't nabago ang buhay natin. At yung ating buhay, kung paano nahubog ang ating buhay, pag ito po ay sinare natin sa iba, ito po ay makakatulong sa kanilang journey bilang mga bagong mananampalataya. Kung paano, in the same way, yung ating pong personal testimony, yung ating pong pagpapatotoo, kung paano natin napagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay, yung mga paghihirap sa buhay, kung paano nabago yung buhay natin, yung ating patotoo po ang magiging inspirasyon para ganun din ang mangyari sa mga taong makakapakinig ng ating testimony. When we share what God has done in our lives, we not only strengthen our faith, but we also inspire others to find hope and trust in Him. Pag tayo po ay nagbahagi ng ating buhay, kung paano binago ng Diyos ang ating buhay, kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay, hindi lang po tayo lalago, tatatag, lalong mas lalakas ang ating pananampalataya,
kundi tayo po ay magiging inspirasyon ng mga tao na lalo na po yung mga nagsisimula pa lamang po, mga bagong mananampalataya. Tayo po, yung ating pagbabahagi ng ating karanasan, ang magiging inspirasyon para sila ay magkaroon ng pag-asa at magtumatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At yung hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating sharing, sila man ay magkakaroon ng pagnanasa na tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakahalaga po. It is important that we share our personal experiences to inspire others. Sharing our stories can build community and create bonds with those around us. Sharing our journey, whether of healing, yung kagalingan, kung paano tayo nakarecover sa ating mga financial struggles, yung ating pagtsatsaga, diyan po, yung sharing natin yan, yung ating pagbabahagi ng lahat-lahat ng ating mga karanasan will encourage, ay magbibigay ng maghihikayat sa ibang tao para lalo na po dun sa mga tao na, sa mga mananampalataya na who feels like giving up. Thus, we are encouraged to speak about God's goodness. Ipahayag po natin sa buong mundo yung kabutihan ng Diyos at kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay kaya nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. At siguradong sigurado po, yung ating pong testimony na hindi pwedeng pasibalian, hindi pwedeng sabihin ng science, ng medicine, ng kahit ano pang pinaniniwalaan ng tao na hindi pwedeng sabihin hindi totoo. Dahil kahit yung imposible po ay nangyari, imposibleng kagalingan, yung imposibleng hirap na hirap ka tapos bigla kang makakaahon sa kahirapan, yung dating lulong ka sa drugs, yung dating makasalanan ka, naging na-renewed ka, lahat po yan, pag shinare natin, dahil nangyari naman sa ating buhay, ito po ang mas magkakaroon ng powerful impact sa ibang tao. More than yung pagsasabi po natin ng mga, yung preaching po natin, mas magiging effective po kung i-share po natin yung mga karanasan natin, yung mga actual po na karanasan natin na magpapatunay ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang kagandahang loob. Our story, like the story of Lazarus, can become a powerful testimony to God's goodness, to God's greatness, to God's grace. Yung ating pong, yung buhay po natin, gaya ng buhay ni Lazaro, ay magiging napaka-powerful na patotoo na tunay yung kabutihan ng Diyos, tunay yung pag-ibig ng Diyos, tunay ang habag ng Diyos, tunay ang kanyang kadakilaan, tunay ang kanyang kagandahang loob. Marami pong mga verses sa Bible na mag-encourage sa atin na gamitin po natin ang ating story to share our story to inspire others. Awit 66:16, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Awit 78 verse 4, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Awit 89 verse 1, pag-ibig mo Yahweh na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Awit 107 verse 2, lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. At sa Isaiah 63 verse 7, aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa akin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Brothers and sisters in Christ, the
the story of Lazarus is more than just a historical miracle, but it is also a message of faith, patience, community, and renewal na magpahanggang ngayon ay napaka-relevant pa rin po sa ating mundo ngayon. Natutunan natin ngayon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazarus. Dahil sa himalang ginawa ni Jesus Christ, natutunan natin yung hindi agad pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi po ibig sabihin nito no ang sagot ng Diyos. Yung pananampalataya, pwede po pong managana sa kabila ng sitwasyon na mga parang wala ng pag-asa. Yung pong kapangyarihan ng Diyos, ito'y nagbibigay ng buhay, bagong buhay sa mga dating patay spiritually. At yung mas bagong kasiglahan, bagong lakas dun sa mga mananampalataya na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Kung paano yung buhay ni Lazarus ay naging buhay na patotoo nung kadakilaan ng Diyos, ganon din po ang mga buhay natin. Dapat ay maging buhay na patotoo ng kadakilaan ng Diyos. Tayong mga tapat na lingkod ni Kristo, dapat tayo ay maging buhay na patotoo ng kadakilaan, ng pag-ibig, ng kabutihan, ng kagandahang loob ng Diyos. Para ang ating mga buhay ay maging daan para ma-inspire, ma-encourage, at madala natin ang mga tao sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung himala po ng muling pagkabuhay ni Lazaro, hindi lang po ito pagpapakita nung kapangyarihan ni Jesus Christ, but it is also a rich source of timeless wisdom dun sa mga aral na natutunan natin na napakinggan natin kanina. Na sana po mga kapatid ay tumimo sa ating mga puso at isipan at maging gabay natin sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa mundo pong ito na punong-puno ng struggles, ng losses and uncertainties, ng walang kasiguraduhan, yung experience ni Lazarus, yung buhay na muling pagkabuhay ni Jesus Christ, nagbibigay sa atin ng may pag-asa pa sa kabila ng parang wala ng pag-asa. It also gives us encourage, magpatuloy tayo kung tayo man ay nanghihina, at yung lessons po na ang lahat ng lessons po na ito ay pwede nating i-apply sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mga alagad ni Kristo. Patuloy lang po nating pagninilayan, patuloy nating paalalahanan ng ating mga sarili nung story ni Lazarus pag tayo po ay nakakaranas na ng hopelessness and helplessness. Para tayo po ay mapaalalahanan na sa Diyos walang imposible. With God, nothing is impossible. And even in our darkest and most hopeless moments, we can trust that He has a greater plan for our lives. Kahit po sa pinakamadilim at pinakaparang walang pag-asa ng panahon ng ating mga buhay, pwede po tayong manalig at dapat tayong manalig na mas higit na plano ang Diyos para sa atin. At ang plano na yan ay mas mananaig kung mas paiiralin natin ang ating pananampalataya kaysa ang ating pagdududa, kaysa ang ating takot. Ang sa halip, tayo po ay patuloy na manalig na ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na may hawak ng ating bukas, ang Diyos na ibinigay na ang lahat sa atin, pati ang kanyang anak na si Jesus, ay walang ibang nais para sa atin, kundi ang makabubuti para sa atin. Nawa po, sa ating pagninilay sa muling pagkabuhay ni Lazarus, yung mga aral na napakinggan po natin kanina, ito po ang maging daan para mas maging malinaw po sa atin ngayon na yung napakadakilang plano ng Diyos para sa atin at yung kung paano tayo palang mga anak ng Diyos, tunay na pinagpala
dahil laging nandyan ang Diyos, hindi lamang sa oras na tayo ay okay, hindi lamang sa oras na tayo ay masaya, kundi lalo tigit sa oras na pinakamadilim at pinaka-hopeless situation ng ating buhay. Lagi natin siyang kasama, tapat sa kanyang pangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. God bless us all po at Happy New Year po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat sa iyong mga salita sa gabing ito. Salamat po Ama, muli mong pinaalala sa amin na walang imposible sa iyo, Panginoon. Na walang pagkakataon, walang sitwasyon sa aming mga buhay, gaano man ito kahirap, gaano man ito ka-hopeless, walang sitwasyon na hindi mo pwedeng iayos. Basta kami ay nananalig sa iyo. Basta nakatuon ang aming paningin sa iyong anak na si Jesus at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Salamat Ama dahil muli mong pinaalala sa amin na lagi ka naming kasama, na lagi kang nandyan to offer us strength, to give us strength, to offer us comfort, lalo na po sa mga panahon na nanghihina kami, sa mga panahon na natutokso kami, sa mga panahon na nagdududa kami. Salamat Panginoon, pinaalala mo sa amin na dapat lagi kaming nakatuon, lagi kami sa iyong anak na si Jesus at lagi kami nagtitiwala na tapat ka sa iyong mga pangako. Ama, salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa aming lahat, sa aming iglesia, mula sa aming pastor, sa lahat ng aming manggagawa, sa lahat ng aming members, sa aming buong sambahayan. Salamat din po sa lahat, sa pagpapala mo sa lahat ng gawain ng aming community. At nawa po, Panginoon, patuloy mong magamit ang aming community para sa higit na ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Nawa po, Ama, ang bawat isa sa amin sa kabila ng aming kahinaan ay patuloy mong magamit para kami, yung mga blessings na tinatanggap namin sa aming mga buhay ay magamit namin para kami ay maging daluyan din ng pagpapala sa ibang tao. At ang pinakamahalagang blessing namin, Ama, na tinanggap, ang makilala namin ang iyong anak na si Jesus at tanggapin namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po, Ama, ang bawat isa sa amin ay maging inspirasyon din ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyong anak na si Jesus. At nawa ang aming mga buhay ang maging daan para sila man ay maging mga anak mo. Salamat po, Ama. Ang lahat po na ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng karangalan at kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po ay God bless you all po at Happy New Year. Nawa po ang mga napakinggan po nating mga salita ng Panginoon ay tumimo po sa ating puso at isipan at maibahagi rin po natin ito sa ating pong kapwa, sa ating pong kapamilya, kaibigan at mga katrabaho. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, atin pong suportahan ang mga activities po ng lingkod. Every Saturday po ang Youth Fellowship from 5 to 6:30 p.m. Ang Midweek Fellowship every Wednesday po from 6 to 8 p.m. And ang ating pong Sunday Fellowship, 2 session po, AM session from 9 to 11 a.m. And ang ating pong PM session from 2 to 4 p.m. Sa lingkod, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo,
buhay na patotoo. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa and God bless you.